Hello everyone! Nais ngayong ipaliwanag ng aming grupo sa inyo ang Fetal Alcohol Syndrome o FAS sa isang simple at malinaw na paraan upang maiintindihan ito ng lahat. Unang-una muna makahil ay nais niyo maitanong kung ano nga ba ang Fetal Alcohol Syndrome o FAS. Ito ay ang pinakamalalang kondisyon na kabilang sa mga grupo ng sakit na kinikinalala natin bilang Fetal Alcohol Spectrum Disorder o FASD. At ito rin ay serya ng mga epekto na nararanasan ng isang sanggol dahil sa pag-inom ng alak ng kanyang nanay habang siya ay buntis pa lamang. Pero bakit nga ba delikado ang alak? Dahil kapag umiinom ng alak ng buntis na nanay, nakakarating ang alcohol sa dugo ng sanggol. At tandaan, dahil ang katawan at utak ng sanggol ay nasa maselan at napakahalagang yugto ng pagbuo nito, kahit kaunting alcohol lamang ay nakakasama at nakakapinsala sa pagbuo ng sanggol. Ngayon naman, ano-ano mga palatandaan ng FAS sa isang sanggol? Unang-una ay maaaring magkaroon ng kakaibang hugis sa muka. Tinatawag natin ito sa siyentipiko bilang mga facial deformities. Minsan ay may kakaibang talukap o eyelids, mas maliit ang mga mata, mababa ang tulay ng ilong, o di kaya'y manipis ang pang-itaas na labi ng sanggol. Ang lahat ng mga ito ay tanda natin ng facial deformities at ng epekto ng alcohol sa paghubog ng katawan ng bata. Pangalawa, maaaring mabagal din ang paglaki ng sanggol. Maaaring mas maliit siya mula pagkapanganak niya hanggang sa kanyang paglaki. Nakakaapekto kasi ito sa timbang, sa tangkad at sa panggalahatang development ng isang sanggol. At pangatlo, may mga problema sa pagkatuto o pag-uugali ng sanggol. Kaya habang lumalaki ang bata, maaari siyang mahirapan sa memorya, sa kanyang pag-iisip, pag-concentrate o di kaya pagkikipag-ugnayan niya sa mga kapwa. Ito ay dahil naaapektuhan rin ng alcohol ang pag-develop ng utak habang nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang nanay. Pero alam mo ba na may ilang bagay pa na maaaring magpapataas ng pag-anib ng pagkakaroon ng FAS. Unang-una, kapag ang nanay ay lampas 30 anyos na at matagal nang umiinom ng alak bago pa magbuntis. Pangalawa naman ay kapag kulang sa nutrisyon o hindi sapat ang kinakain ng nanay sa mga masustansyang pagkain. At pangatlo at panghuli, kung mabagal magsala ng alak ang katawan ng nanay, ay may posibilidad din na dahil ito sa isang genetic na kondisyon o may sakit na dulot ng kanyang genes. Kaya kung may hinala ka o alala tungkol dito, mahalaga ring magpatingin agad sa doktor para sa tamang gabay at pagsusuri. Ngayon naman ay dumako tayo sa mechanism o sa mekanismo kung paano nga ba nakakaapekto ang alcohol sa pagbuo at development ng isang sanggol. Upang mas madaling maunawaan natin at maintindihan ang proseso o mekanismo ng sakit na ito, gagamit kami ng isang analogy o konsepto ng mga manggagawa sa ating katawan. Unang-una, ang utak at ang muka ay parang gusali. Isipin natin na isa itong gusali na kailangan ng tamang mga manggagawa upang mabuo ng maayos. Samantala, ang mga manggagawa ay ang mga neural crest o brain cells, mga cell na bumubuo sa utak, ugat at mga bahagi ng muka ng isang sanggol. Ang hedgehog pathway naman ay kikilalanin natin bilang si Mang Foreman. Siya ang magbibigay ng mga blueprint kung paano makabubuo ng muka at ng utak. Para itong tagapag-utos na magsasabi sa atin kung saan dapat pupunta ang isang cell, kung anong dapat niyang gagawin, para magbibigay siya ng isang direksyon upang mas mapadali ang proseso ng development. At panghuli, importante ring malaman natin ang L1CAM o ang mekanismo ng pagdikit. Isa itong protein o protina. At ang L1CAM ay tumutulong para magkadikit-dikit at makapunta sa tamang lugar ang mga cell. Kunwari ay parang glue o koneksyon ito ng mga manggagawa upang makapunta sila sa tamang lokasyon habang binubuo nila ang gusali. Kaya ngayon naman, paano pumapasok ang problema sa normal na proseso nito ng pagbuo ng isang gusali? Kapag umiinom ng alak ng nanay, mayroong 4 na epekto sa development o sa pagbuo ng gusali.
Unang-una ay hindi nakararating sa mga cells o sa mga manggagawa natin at construction worker ang tamang instructions. Kaya, nahaharang ang mensahe ni Mang Foreman o ng ating hedgehog, kaya hindi maayos ang pagpapatayo ng utak at ng muka. Pangalawa, nagiging grasa ang alak. Kumikilos ito bilang grasa at nagpapahina ito sa pagkapit ng mga cells o ng mga manggagawa sa isa't isa at nabibiyak ang L1CAM. Dahil ito, mas nagiging madulas at nagkakahiwa-hiwalay ang mga manggagawa sa isa't isa at hindi napapabilis ang kanilang trabaho. Minsan pa nga ay napapatigil ang pagtrabaho nito sa buong buo. Pangatlo, nawawalan din ng direksyon ang ibang mga manggagawa o ang mga cells. Para kasi silang mga trabahador na kapag hindi alam ang gagawin, ay magkukumpul-kumpul sa maling lugar, mapupunta sila sa maling lokasyon, o hindi na sila gumagalaw dahil hindi na nila alam kung nasaan sila. At panghuli, maaari ring maging sanhi ng pagkamatay ng cells o kung sa siyentipiko pa ay tinatawag nating apoptosis ang alak. Ang pagkamatay nito ay dahil sa presensya nila dahil nauudlot ang pagbuo ng mga cells o ang pagpapasama ng mga bagong manggagawa sa utak at sa muka. Ang lahat-lahat ng mga epektong ito ay nagdudulot ng mga malformation o sa simpleng salita ay depekto sa muka at pagbuo ng utak ng isang bata at ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang nanay. Naipaliwanag na natin sa nakaraan na ang napakasimpleng sanhi ng sakit na ito ay ang pag-inom ng alak ng ina habang siya ay buntis. Kahit maliit lamang ang kanyang iniinom ay may epekto pa rin. Ngayon naman, siguro ay interesado kayo sa kung mayroong gamot, ang fetal alcohol syndrome. Nakakalungkot ngunit wala pong lunas ang FAS at isa itong habang buhay na kondisyon. Totoo na may mga paraan upang makatulong sa kalidad ng buhay ng isang batang may FAS. Mayroon tayong therapy sa pamamagitan ng speech therapy, mga occupational therapy, at kahit mga programa sa special education. Lahat-lahat na ito ay makakatulong upang mas kuminhawa ang pang-araw-araw na buhay ng isang bata. Ngunit, ang lahat na ito ay hindi pa rin tunay na gamot dahil ang pinakamabisang paraan pa rin ay ang prevention. Kaya ugaliin sana na huwag uminom ng anumang alak kapag alam na buntis o pinaghihin nila ang buntis ang isang nanay. Kasama na rito ang beer, wine, lahat ng mga matatapang na drinks o hard drinks at kahit mga pampalakas na may alcoholic amount o may lamang alak. Hindi lamang ito sa amount o sa moderation ng isang alak dahil walang totoong safe amount ng alcohol sa pagbubuntis. Kung maaari ay iwasan na lang ang pag-iinom sa buong buo. Kaya sa paglalahat, alam natin ang FAS ay lubusang mapipigilan. Isang simpleng hakbang lamang ang kailangan, huwag uminom ng alak habang buntis. Dahil kapag inaalagaan ng ina ang kanyang sarili, mas maaalagaan niya rin ang kanyang anak, lalong-lalo na ang kinabukasan ng anak at ng sanggol na ito. Sana po ay nakatulong ang aming poster at presentasyon upang maunawaan ninyo kung gaano kahalaga ang pag-iwas sa bisyo habang nagbubuntis. Maraming salamat po.